Eto mga sangkay, pag-usapan po natin ang sinasabing alas daw po na hawak nitong si Zaldico laban daw po kay Sandro Marcos at FL Liza Araneta Marcos. Totoo kaya ito? Hey guys, what's up? We are back dito sa ating vlog today. At ayun, ito nga po mga sangkay, may pasabog. Ewan ko, sino-sino ito mga naglalabas ng mga sari-saring impormasyon. Kaya tayo mga kababayan, kalma lang po tayo. No? Huwag po tayo masyadong, tawag dito, huwag po sana tayo masyadong padadala sa ingay na nangyayari ngayon sa ating bansa. Lalong-lalo na po pagdating sa politics. No? Ngayon kasi, mayroon pong alas daw itong si Zaldico. Aba, kasi binabalak mga sangkay na tumistigo. Laban daw po kay PBBM. Pag matuloy daw po yung impeachment, pero via Zoom lang. Anyway guys, bago natin ipagpatuloy itong ating kwentuhan, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, eto na, pag-usapan po natin. Kasi, sabi dito, Zaldico may alas laban daw po kay Liza at Sandro Marcos. Ibinunyag ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Paras na ikwinento sa kanya ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang umano'y pagdududa sa kanya ni na First Lady Liza Marcos at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos kaugnay ng pagbibigay ng umano'y kickback. Ikwinento, sa madaling sabi, chismis. Ay, nako po. Alam naman po natin, yung chismis, kapag ka nakakarating sa kabilang kanto, iba na po yung kwento niyan. 'Di ba? Chismis. Ikwinento. Hindi ko alam kung paano naging alas ito nila Zaldico. Samantalang, kwento lang naman pala. Sa madaling salita, chinismis lang naman pala. 'Di ba? Pero alam nyo, ito masasabi ko lang dito. Tingin nyo talaga magnanakaw pa sila BBM ng pera? Na kung tutuusin, hindi kayang sakupin ng pera ng Pilipinas kung ano ang yaman ni Ferdinand E. Marcos na ngayon ay minamana ng kanyang mga anak. Tingin nyo talaga magnanakaw pa si BBM sa lagay na yan? Tingin nyo talaga kakailanganin pa ni BBM yung bariyang pera ng Pilipinas? Diyos ko po. Alam nyo yung bilyones na pinag-uusapan? Barya lang po yan mga sangkay kaila BBM eh. Sa panayam sa programang Kong Radio ng Abante, sinabi ni Paras na kumparin niya at ninong ng kanyang panganay na anak sa kasal, sina Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. O, kasama ka pala dyan. O, baka tatlo. Kasama ka pala sa tropa, diba? O, magtotropa pala sila eh. Magkakasama silang magtotropa. Ngayon, ang tanong dyan, ano ang meron sa inyo? Eh, magkukumpare pala kayo. Time to time, kwinikwento ni Zaldico ang mga development. And, in fact, on one occasion, sinasabi ni Zaldico na pare, my days are numbered. Mukhang bibirahin na ako ni Lisa at ni Sandro dahil kulang daw yung binibigay ko sa kanila. Alam mo yung mga kwentong ganito mga sangkay, kwentong barbero na kaya pong manipulahin mga sangkay. 'Di ba? Alam niyo yung mga kwentuhan sa kanto kapag nag-iinuman po, 'di ba? Parang ganoon mga sangkay. Pambihira. Time to time kinikwento na ni Zaldico ang development. At in one occasion daw po, sinasabi ni Zaldico, pare, pre. O ano pare? Nako, mukhang konting oras na lang o ilang mga araw na lang yung natitira sa akin.
Uy, bakit pare? Mukhang bibirahin na ako. Nila Liza at ni Sandro. Dahil kulang daw yung binibigay ko sa kanilang kickback. Kwentong barbero. Mas okay pa nga yung kwentong barbero. Minsan tumatama pa eh. Parang, di ba parang nagdududa yung mag-ina na tinatago niya yung siya yung yumayaman at hindi nagbibigay ng tama sa kanila. Ito pa yung nakakatawa dyan. Sa kwento na to, bida po si Saldico. Tagahatid lang daw po siya para po siyang bagman. Wala daw po siyang kinukubra na pera. Ay, nawala ba kayo dyan? Kung totoo yan, maniniwala kayo dyan? Tapos nakita niyo yung mga air assets niya. Tapos nakita niyo yung mga properties niya. 'Di ba? Nakita niyo kung gaano kayaman si Saldico. Maniniwala talaga kayo? Tanga-tanga ka kung maniniwala ka na si Saldico ay tamang bagman lang. Oh. Guys, alam po natin kung sino ang may kakayanan magmaniobra at that time. Not the president. Tandaan po natin, ang presidente po natin ang nagsiwalat nito. Kung hindi dahil sa kanya, wala tayong pinag-uusapan ngayon na ganito. May nakita ba tayong presidente na sarili niyang gobyerno kinantan niya ang daming kurap? May nakita ba tayong ganon? Maliban sa kinantan niya, pinaimbestigahan niya lahat? May nakita ba tayo ganon? Pwede natin sabihin si PRRD nagsalita din yan. Yes. Ilang beses ko din narinig yun. Kurap yung gobyerno. Pangit yung sistema. Nashock siya dahil sa pangit ng sistema. Ang dami mga kurap, kalaban niya yung sarili niyang gobyerno. Pero nakita ba natin mga sangkay na nilabanan ni PRRD yung mga kurap? Na hindi lamang hanggang putak ng bibig kundi gumawa po ng aksyon? Wala po mga sangkay. Only this time. Kasi kung iba pa neto mga sangkay, ibang presidente pa neto, tatakpan to eh. Itatago to para hindi po magmukhang pangit yung kanyang administration. 'Di ba? Ayon kay Paras, ang tinutukoy na pera ay umano'y kickback mula sa mga proyekto at naikwento umano ni Ko ito sa huling bahagi ng nakaraang taon sa unang bahagi ng taong ito. Si Ko ay dating chairman ng makapangyarihang House Committee on Appropriations pero noong Enero 2025 ay biglang nagbitiw sa umano'y health reasons. Bago matapos ang 2025, naglabas ito ng mga video kung saan inakusahan nito si Pangulong Marcos ng pagtanggap ng kickback sa mga insertion without evidence. Kwentong barbero. So sa kwento na to, hinahanap ko yung alas. Wala naman. Anong alas yun? Yung mga video na nagsasalita siya? Walang alas dito. Akala ko ito na yung alas eh. Alam mo ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.